Sa video na ito matutuklasan mo ang isang simpleng garlic trick sa gabi na maaaring tahimik na magbago ng paraan ng iyong pagtulog, ng paraan ng iyong paggising at ng paraan ng iyong pakiramdam tuwing umaga matapos ang edad na 65. Hindi ito komplikado, hindi mahal at hindi mahirap hanapin. Isa itong bagay na totoo. Isang bagay na maaari mong simulan ngayong gabi. At kung ikaw ay nahihirapan ng magising sa kalagitnaan ng gabi, nakatitig sa dilim, nagtatanong kung bakit ayaw nang magpahinga ng iyong katawan, para sa iyo ang mensaheng ito. Kailangan kong manatili ka hanggang sa dulo, dahil ang ibabahagi ko mamaya ay isang makapangyarihang bonus tip, isang bagay na kadalasang hindi napapansin ng karamihan, na maaaring magpabilis at magpahusay pa ng epekto ng garlic method na ito sa iyong katawan. Ang pagkaligtad dito ay maaaring mga hulugan na makaligtaan mo ang tunay na pagbabagong hinihintay mo. Ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto kong marinig ka. Saan ka nanonood ngayon? Pumunta ka sa comment section at sabihin mo. Gusto kong malaman kung sino ang kinakausap ko, gusto kong malaman ang iyong kwento. Dahil maging tapat tayo sandali. May tahimik na pagkadismaya na kasama ng mga gabing walang tulog habang tumatanda. Humihiga ka ng pagod pero hindi tumitigil ang isip mo. Hindi kumakalma ang katawan mo. Nagigising ka ng paulit-ulit at sa bawat paggising, parang unti-unting nawawala ang lakas mo. At sa umaga, hindi ka nakakaramdam ng panibagong sigla. Pakiramdam mo ay ubos, mabigat, minsan ay nawawalan pa ng pag-asa. Kung pamilyar iyon sa'yo, hindi ka nag-iisa. At kung sumasang-ayon ka sa pakiramdam na yon, gusto kong i-type mo ang "Ilaya" sa comments ngayon. Hindi lang ito tungkol sa tulog. Ito ay tungkol sa iyong enerhiya, kapayapaan at kalidad ng buhay. Dahil kapag sirang-sira ang tulog, nagsisimulang gumuho ang lahat, ang iyong mood, memorya, at maging ang iyong kalusugan. Pero ito ang katotohanang hindi sinasabi ng karamihan. Minsan, ang solusyon ay hindi matatagpuan sa mga gamot o komplikadong routine, kundi sa isang simpleng bagay na naintindihan na ng iyong katawan. At ngayong gabi matututunan mo kung ano yon. Kaya manatili ka. Huwag mong laktawan. Huwag kang may mamiss kahit isang segundo. Dahil ang maririnig mo maaaring ito ang maliit na pagbabagong magbabalik ng iyong mga gabi. Diretso tayo sa katotohanan, walang paligoy-ligoy. Paglampas ng 65, hindi na katulad ng dati ang iyong katawan at ramdam mo na yon. Hindi na madaling dumating ang tulog. Humihiga ka, umaasang makakapahinga, pero ang nangyayari, gumagala ang isip mo, kumikilos ang katawan mo, at parang mas humahaba ang gabi kaysa dapat. Nagigising ka sa mga oras na dati ay hindi mo pinapansin, 2 yen. 3 yen, minsan mas maaga pa, at kapag nagising ka na, parang iniwan ka na ng tulog. Hindi ito guni-guni. Nagbabago talaga ang iyong katawan. Ang antas ng melatonin, ang hormone na kumokontrol sa tulog, ay natural na bumababa habang tumatanda ka. Humihina ang iyong internal clock. Nagiging mas sensitibo ang iyong nerves. Kahit maliit na bagay, kaunting ingay, isang isipin, kayang putulin ang iyong tulog. At may mas malalim pang nangyayari sa loob mo. Dahan-dahang naiipon ang inflammation sa paglipas ng mga taon. Hindi na kasing lakas ang sirkulasyon ng dugo mo tulad ng dati. Mas bumabagal ang digestion mo, lalo na sa gabi. Lahat ng tahimik na pagbabagong ito ay nagsisimulang kumontra sa kakayahan mong magpahinga. Kaya ano ang nangyayari? Nahuhuli kang makatulog. Mas madalas kang nagigising. At pagdating ng umaga, hindi ka nakakaramdam ng pahinga, pakiramdam mo ay halos hindi ka natulog. At ang pakiramdam na yon dala mo buong araw. Ang pagod. Ang bigat. Ang kakulangan ng enerhiya. Nakakaapekto ito sa pag-iisip mo, sa paggalaw mo, at maging sa pakikisalamuha mo sa ibang tao. Kung napansin mong hindi na katulad ng dati ang tulog mo kumpara sa 0 o 15 taon na nakalipas, gusto kong maging tapat ka sa sarili mo at i-type ang "Ilaya" sa comment section ngayon. Dahil ang pagtanggap nito ang unang hakbang. Pero ito ang pinakamahalaga. Hindi ito isang bagay na kailangan mo na lang tanggapin habang buhay. Tumatanda ang iyong katawan, pero hindi ito walang magagawa. Patuloy pa rin itong tumutugon, nakikinig, at may kakayahang magbago kapag binigyan ng tamang suporta. At minsan ang suportang iyon ay nagmumula sa mga pinakasimpleng bagay.
Mga bagay na tahimik na kumikilos dahan-dahan pero malalim ang epekto. Doon papasok ang pag-uusapan natin. Kaya manatili ka at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Gintong Sustansya dahil ang pag-unawa rito ay maaaring maging turning point na matagal nang hinihintay ng iyong mga gabi. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na malamang ay nakita mo na ng 1,000 beses, isang bagay na tahimik lang na nakalagay sa iyong kusina, isang bagay na napakapangkaraniwan kaya kadalasan ay hindi na pinapansin ng karamihan. Bawang. Hindi mahal. Hindi bihira. Hindi komplikado. Bawang lang. Pero heto ang katotohanang maaaring ikagulat mo. Ang bawang ay hindi lang pagkain. Isa ito sa pinakamakapangyarihang natural na sangkap na maaaring gamitin ng iyong katawan, lalo na sa gabi, kapag ang lahat sa loob mo ay sinusubukang bumagal, mag-ayos, at mag-reset. Sa loob ng bawang ay may compound na tinatawag na allicin. Hindi mo ito nakikita pero nararamdaman mo. Ito ang nagbibigay ng matapang na amoy at matalas na lasa ng bawang. At ang parehong compound na ito ang nagsisimulang kumilos sa loob ng iyong katawan sa sandaling ito ay ma-activate. At dito mas lalalim ang usapan. Habang tumatanda ang iyong katawan, hindi lang pahinga ang kailangan nito, kailangan din nito ng suporta para makarating sa estado ng pahinga. Nagiging tense ang iyong sistema nang hindi mo namamalayan. Hindi na kasing ayos ang daloy ng dugo mo. Kumakapit ang banayad na stress sa iyong katawan kahit nakahiga ka lang sa kama. Dito nagsisimulang kumilos ng tahimik ang bawang. Tinutulungan nitong dumaloy ng mas maayos ang dugo na umaabot sa mga bahagi ng iyong katawan na maaaring bahagyang napagkaitan. Sinusuportahan nito ang iyong puso, pinapawi ang pressure na naiipon sa paglipas ng panahon. Dahan-dahan nitong nilalabanan ang inflammation, yung hindi sumisigaw, pero unti-unting nakakaapekto sa iyong ginhawa at tulog. At ang pinakamahalaga, tinutulungan nitong kumalma ang iyong katawan mula sa loob. Hindi sa pamamagitan ng pagpuwersa. Hindi ka nito pinapatulog agad. Kundi sa paglikha ng tamang kondisyon para mangyari ang tunay at natural na tulog. Isipin mo ito sandali. Paano kung hindi tumatanggi ang katawan mo sa pagtulog? Paano kung hindi lang nito natatanggap ang tamang kapaligiran para makapag-relax? Tinutulungan ng bawang na malikha ang kapaligirang iyon. Mas kalmadong katawan nagdudulot ng mas tahimik na isip. Mas tahimik na isip nagdudulot ng mas malalim na tulog. Iyan ang koneksyong hindi napapansin ng karamihan. At kung ngayon mo lang ito narinig, gusto kong huminto ka sandali at i-type ang EA sa comments. Dahil ang isang simpleng bagay maaaring ito na pala ang matagal ng kailangan ng iyong katawan. Ngayon, sabihin mo sa akin ng totoo, nakagamit ka na ba ng bawang para sa iyong kalusugan dati? Maaaring para sa blood pressure, para sa immunity, o baka hindi pa kailanman. I-type ang UINE sa comment section. Gusto kong malaman kung nasaan ka. At kung nagsisimula ka nang makita na may lugar pa rin ang mga natural na solusyon sa iyong buhay, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at mag-like sa video na ito. Dahil nagsisimula pa lang tayo at ang susunod ang mag-ugnay ng lahat. Ngayon tigilan na natin ang puro teorya. Ito na ang bahaging hinihintay mo, ang simpleng hakbang na maaari mong gawin ngayong gabi. Walang hula. Walang kalituhan. Isang malinaw at direktang paraan. Dahil ang totoo, walang halaga ang kaalaman kung hindi mo ito gagamitin. Kaya makinig kang mabuti. Bago ka matulog ngayong gabi, kumuha ng 1 piraso ng sariwang bawang. Hindi 2. Hindi 3. 1 lang. Panatilihin itong simple. Ngayon kunin mo ang bawang at dahan-dahan mo itong durugin. Huwag mong madaliin ang bahaging ito. Ang pagdurog ng bawang ang nag-a-activate ng allicin, ang mismong compound na kailangan ng iyong katawan. Kapag nilaktawan mo ito, nawawala ang punto. Pagkatapos durugin, hayaan mo lang ito ng mga 5 hanggang 10 minuto. Alam ko parang maliit na bagay. Parang walang epekto. Pero ang sandaling ito, ang paghihintay, dito nangyayari ang pagbabago. Dito nagiging makapangyarihan ang bawang. At pagkatapos lunukin mo ito kasabay ng 1 baso ng maligamgam na tubig. Iyon na. Walang komplikadong routine. Walang mamahaling produkto. Walang stress.
Isang maliit ngunit sinadyang hakbang bago ka matulog. Pero may mahalaga akong sasabihin dito. Hindi ito magic. Hindi ito instant na solusyon tulad ng sleeping pills. Nakikipagtulungan ito sa iyong katawan, hindi laban dito. Sinusuportahan nito ang iyong sistema para ang tulog mo ay dumating ng natural, kung paano talaga ito dapat. May ilan ding naglalagay ng dinurog na bawang malapit sa kanilang unan, naniniwala na ang amoy nito ay nakakatulong sa pag-relax. At kahit maaaring nakakaaliw ito, para sa iba ang tunay na benepisyo, ang mas malalim na suporta sa loob, ay nanggagaling sa pagpasok nito sa iyong katawan. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. At gusto kong isipin mo ito sandali. Ngayong gabi, sa halip na matulog na may inis, sa halip na umasa na naman sa isa pang gabing walang pahinga, hihiga ka na alam mong may ginawa kang kakaiba. May ginawa kang may layunin. May ginawa kang sumusuporta sa iyong katawan, hindi lumalaban dito. Ang pakiramdam na iyon palang maaaring magsimulang magbago ang lahat. Kung handa kang subukan ito ngayong gabi, walang dahilan, walang pagpapaliban, gusto kong pumunta ka sa comment section ngayon at i-type ang I will leave. Gawin mo ang commitment na yon sa sarili mo. At muli, sabihin mo sa akin kung saan ka nanonood. Gusto kong makita kung gaano karaming tao sa buong mundo ang handang gawin ang simpleng hakbang na ito para sa mas maayos na tulog. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil sa susunod na bahagi ipapaliwanag kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan matapos mong gawin ito, at kailangan mong maintindihan yon. Dito na nagiging totoo ang lahat. Ngayon, mas lalaliman pa natin dahil dito nagugulat ang karamihan. Maaaring iniisip mo na ang isang simpleng bagay tulad ng bawang ay walang gaanong magagawa sa katawan. Pero kapag ininom mo ito sa gabi, nagsisimula ang iyong katawan ng isang tahimik na proseso na hindi mo agad nararamdaman, pero nangyayari ito. Sa loob ng unang oras, may banayad na pagbabago na nagsisimula. Ang iyong mga blood vessel ay nagsisimulang mag-relax. Ang paninikip na hindi mo man lang napapansin ay unti-unting lumuluwag. Ang daloy ng dugo ay nagiging mas maayos, mas steady, mas balanse. Mas mahalaga ito kaysa sa iniisip ng karamihan, dahil ang maayos na sirkulasyon ay isa sa mga pundasyon ng malalim na tulog. Kasabay nito, ang temperatura ng iyong katawan ay nagsisimulang maging mas stable. Maaaring hindi mo ito napapansin, pero ang iyong internal system ay dahan-dahang umaalis sa alert mode at lumilipat sa mas kalmadong estado. At sa loob ng iyong digestive system, nagsisimula ring kumalma ang lahat. Mas kaunting strain. Mas kaunting pressure sa loob. Mas magaan na pakiramdam. Ngayon pagsamahin mo ang lahat ng iyon. Mas kalmadong sirkulasyon. Mas relaxed na katawan. Mas tahimik na digestive system. Ano sa tingin mo ang mensaheng natatanggap ng iyong utak mula rito? Isang mensahe. Isang napakahalagang mensahe. Ligtas kang magpahinga. At ang mensaheng iyan ang napakahalaga pagdating sa pagtulog. Dahil maraming problema sa tulog matapos ang edad na 65 ay hindi lang dahil sa pagod kundi dahil ang katawan ay nananatili sa mababang antas ng pagiging alerto nang hindi mo namamalayan. Gusto ng isip ang tulog pero ang katawan ay bahagyang gising pa rin sa loob. Tinutulungan ng bawang na baguhin ang balanse na yon. At kapag nangyari ang pagbabagong iyon, maraming tao ang napapansin ang isang bagay na matagal na nilang hindi nararamdaman. Mas mabilis silang nakakatulog. Mas kaunti ang paggising sa gabi. At kahit magising man sila, mas madali silang makabalik sa pagtulog. Pero may isang bagay akong gusto mong pag-isipan. Kung matagal nang nahihirapan ang iyong katawan sa pagtulog, hindi ito nagsimula sa isang gabi lang. At hindi rin ito maaayos sa isang gabi lang. Ang mahalaga ay consistency at ang pagbibigay pansin sa kung paano tumutugon ang iyong katawan. Kaya gusto kitang tanungin ng direkta. Kung madalas kang nagigising ng maraming beses sa gabi, kung pakiramdam mo ay putol-putol ang iyong tulog, i-type ang EFE sa comments ngayon. Maging tapat ka sa sarili mo. At sabihin mo rin ulit kung saan ka nanonood. Makapangyarihang malaman kung gaano karaming tao ang nakakaranas ng parehong tahimik na problema sa buong mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at mag-like kung may natututunan ka na, sa wakas ay may saysay para sa'yo.
Dahil susunod, pag-uusapan natin kung ano ang napansin ng mga eksperto at natural health researchers tungkol sa bawang at pagtulog, at kung bakit hindi lang ito tradisyon kundi sinusuportahan din ng siyensya sa paraang hindi naririnig ng karamihan. Ngayon, dalhin natin ang isang mahalagang bahagi kung ano ang naobserbahan ng mga eksperto at pananaliksik sa natural na kalusugan sa paglipas ng panahon. Dahil kapag pinag-usapan natin ang bawang, hindi lang ito lumang tradisyon o simpleng home remedy na ipinapasa lang ng walang dahilan. Ito ay pinag-aralan na sa loob ng maraming taon sa larangan ng nutrition science, cardiovascular health, at natural medicine. Patuloy na natuklasan ng mga health researchers na sinusuportahan ng bawang ang katawan sa ilang mahahalagang paraan na may malaking epekto sa tulog at pahinga. Una, sinusuportahan nito ang sirkulasyon. Kapag mas maayos ang daloy ng dugo, ang iyong mga organo, kasama ang iyong utak, ay nakakatanggap ng mas maraming oxygen at nutrients. At kapag maayos ang suporta sa utak, mas mababa ang posibilidad na manatili ito sa stressed at alert na estado na nagpupuyat sa iyo sa gabi. Ikalawa, tinutulungan ng bawang na mabawasan ang oxidative stress sa katawan. Huwag kang mabahala sa terminong iyan. Ang oxidative stress ay simpleng pagkapudpod ng katawan sa paglipas ng panahon. Tahimik itong naiipon habang tumatanda, at kapag masyado itong mataas, mas nagiging tense, mas pagod, at mas nahihirapan ang katawan na mag-recover sa tulog. Tinutulungan ng bawang ang katawan na pamahalaan ang stress na iyon ng mas maayos. Ikatlo, sinusuportahan nito ang kalusugan ng puso at ang balanse ng blood pressure. At mahalaga ito dahil kapag masyadong nagtatrabaho ang iyong puso sa gabi, nagiging magaan at hindi stable ang iyong tulog. Ang mas kalmadong cardiovascular system ay kadalasang nagdudulot ng mas kalmadong gabi. Ngayon, makinig kang mabuti. Kapag pinag-uusapan ng mga eksperto ang kalidad ng tulog, hindi lang utak ang tinutukoy nila. Ang buong katawan ang pinag-uusapan nila. Dahil ang pagtulog ay hindi lang nangyayari sa isip, ito ay proseso ng buong katawan. At ang bawang, ayon sa maraming pag-aaral na nakatuon sa nutrisyon, ay tumutulong sa balanse ng buong sistemang ito. Ito ang dahilan kung bakit may ilang holistic health practitioners na isinasama ang bawang sa nighttime wellness routines, hindi bilang lunas, hindi bilang kapalit ng medical na paggamot, kundi bilang natural na suporta sa kakayahan ng katawan na mag-relax at mag-recover. At ito ang koneksyon na kailangan mong maintindihan. Mas maayos na sirkulasyon. Mas kaunting internal stress. Mas balanseng tibok ng puso. Lahat ng ito ay nagdudulot ng isang resulta. Isang katawan na mas handang magpahinga ng malalim. Ngayon gusto kong pag-isipan mo ito. Kung ang tulog mo ay unti-unting lumalala sa paglipas ng mga taon, naniniwala ka ba na ang katawan mo ay sira na o iniisip mo bang kailangan lang nito ng mas maayos na suporta? Kung naniniwala kang may kakayahan pa rin ang katawan mong mag-improve sa tamang mga gawain, ay type ang "Ilaya" sa comments ngayon. At sabihin mo ulit saan ka nanonood. Tingnan natin kung gaano kalayo ang naaabot ng mensaheng ito ngayon. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang susunod kong ipapakita ay isang pagkakamaling ginagawa ng marami nang hindi nila namamalayan at maaari nitong bawasan ang epekto ng lahat ng natutunan mo. Manatili ka. Napakahalaga nito. Ngayon makinig kang mabuti dahil dito maraming tao ang hindi namamalayang nasisira ang benepisyo ng kanilang ginagawa. Ang pinakamalaking pagkakamali sa paggamit ng bawang sa gabi ay isang bagay na napakasimple, napakakaraniwan na hindi man lang napapansin ng karamihan na mali pala ang ginagawa nila. At ito ang pagkakamaling iyon. Niluluto nila ito. Piniprito, pinapakuluan, iniihaw, iniisip na pareho pa rin ang benepisyo. Pero kapag ang bawang ay nalantad sa mataas na init, may isang napakahalagang bagay na unti-unting nawawala. Ang compound na nabanggit natin kanina, ang allicin, ang responsable sa karamihan ng makapangyarihang epekto ng bawang ay humihina. Sa ilang pagkakataon, halos tuluyan itong nawawala. At ang ibig sabihin nito, ang natitira na lang ay pagkain, hindi na ang aktibong suporta na kailangan ng iyong katawan para sa tulog at pag-relax. Kaya kung nagluluto ka ng bawang at inaasahan ang parehong resulta, ngayon naiintindihan mo na kung bakit maaaring hindi naging maganda ang kinalabasan. Pero hindi lang iyon ang pagkakamali. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pag-inom ng sobra.
Iniisip ng iba, kung maganda ang isang piraso, mas maganda siguro kung 3 o 4. Pero hindi ganyan gumagana ang katawan. Lalo na sa gabi, kailangan ng iyong sistema ang balanse, hindi ang sobra. Ang sobrang bawang ay maaaring magdulot ng discomfort, lalo na sa tiyan, at sa halip na makatulong sa pagtulog, maaari pa itong makagulo. At may isa pang pagkakamali, tahimik pero mahalaga. Ang pag-inom ng bawang nang walang pag-unawa sa pagiging sensitibo ng iyong katawan. May mga taong may sensitibong digestion, lalo na habang tumatanda. Kapag bigla kang gumamit ng malalakas na natural na remedyo nang hindi nakikinig sa katawan mo, maaaring magdulot ito ng discomfort imbes na ginhawa. Kaya ang tunay na aral dito ay hindi lang tungkol sa bawang. Ito ay tungkol sa respeto. Respeto sa proseso. Respeto sa iyong katawan. Respeto sa pagiging simple. Isang piraso maayos na paghahanda, tuloy-tuloy na paggamit ay mas makapangyarihan kaysa sa sobra-sobra at paghinto dahil sa discomfort. At gusto kong pag-isipan mo ito ng mabuti. Ilang beses na ba sa buhay mo na hindi mo pinansin ang mga simpleng solusyon dahil akala mo mas maganda ang mas komplikado? Kung napagtanto mo ngayon na baka masyado mong pinapakomplikado ang iyong health routines, ay type ang i-ilway sa comments. Maging tapat ka sa sarili mo. At kung may natututunan ka, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang susunod ay kasing halaga nito, lalo na para sa iyong kaligtasan at pangmatagalang kalusugan. Ngayon, bago tayo magpatuloy, sabihin mo ulit saan ka nanonood. Mag-connect tayo sa comments. Dahil ang susunod na bahagi ay tungkol sa kung sino ang dapat mag-ingat sa paraang ito, at ito ay mahalagang marinig ng bawat nakatatanda. Ngayon, dahan-dahan muna tayo dahil ang bahaging ito ay hindi tungkol sa excitement. Ito ay tungkol sa responsibilidad. Kahit na ang bawang ay natural at karaniwang ginagamit, ito ay makapangyarihan pa rin. At ang anumang makapangyarihan ay kailangang gamitin ng may tamang pag-ingat, lalo na kapag pinag-uusapan ang mga taong lampas 65 na maaaring may iba ng kondisyon sa katawan. Kaya kailangan mong makinig ng hindi lumalaktaw. Una, kung ikaw ay umiinom ng blood-thinning medication, kailangan mong mag-ingat. Ang bawang ay may kakayahan ding magpalabnaw ng dugo. Ibig sabihin, kapag pinagsama ito sa ilang gamot, maaaring lumakas ang epekto ng higit sa inaasahan. Kaya mahalagang tandaan na ang inatural ay hindi otomatikong walang panganib. Ikalawa, kung sensitibo ang iyong tiyan, kailangan mong obserbahan ang reaksyon ng iyong katawan. Sa ilang tao, ang hilaw na bawang, lalo na sa gabi, ay maaaring magdulot ng hapdi, discomfort, o banayad na iritasyon sa digestive system. Kung ganito ang reaksyon ng katawan mo, hindi ito kahinaan. Ito ay paraan ng katawan mo para magsalita. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Kailangan mong mag-adjust. Ikatlo, kung ikaw ay may nakatakdang operasyon o may kilalang kondisyon sa kalusugan, kailangan mong kumonsulta muna sa doktor bago gawing panggabi na gawain ang pagkain ng bawang. Hindi ito pananakot. Ito ay karunungan. Dahil ang layunin ay hindi basta sumunod sa uso, kundi suportahan ang iyong kalusugan ng ligtas at tuloy-tuloy. Ngayon, gusto kong maging malinaw sa isang bagay. Ang video na ito ay hindi kapalit ng payo ng doktor. Ito ay pagbabahagi lamang ng suportang kaalaman, mga simpleng natural na paraan na ginagamit ng marami bilang dagdag sa kanilang lifestyle. Pero ang doktor mo ang nakakaalam ng buong medical history mo. Mahalaga yon. Kaya ang mensahe ay balanse. Maging bukas pero maging matalino. Maging mausisa pero maging maingat. Maging handa pero maging may kaalaman. At gusto kitang tanungin ng tapat. Naniniwala ka ba na ang kalusugan ay dapat minamadali o dapat pinaghahandaan ng may pasensya at pag-unawa? Kung naniniwala ka sa maingat at may kaalamang pagdedesisyon sa kalusugan, ay type ang ilaya sa comments ngayon. At sabihin mo ulit saan ka nanonood. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang naabot ng mensaheng ito. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil sa susunod na bahagi ipapakita ko ang isang maliit na bonus adjustment na maaaring magpataas pa ng epekto ng garlic routine na ito para sa iyong tulog sa gabi at kadalasang hindi ito napapansin ng karamihan. Manatili ka. Dito nagsisimulang magtagpo ang lahat.
Ngayon heto ang isang bagay na halos hindi iniisip ng karamihan pero kayang baguhin ng malaki kung paano tumutugon ang iyong katawan sa gabi. Hindi lang ito tungkol sa pag-inom ng bawang. Ito ay tungkol sa kung paano mo sinusuportahan ang iyong katawan pagkatapos nito. Dahil kahit tama ang ginawa mo, isang piraso, maayos na dinurog, ininom sa tamang oras, kailangan pa rin ng iyong katawan ang tamang kapaligiran para lubos nitong matanggap ang benepisyo. Kaya heto ang bonus tip. Pagkatapos mong uminom ng bawang sa gabi, uminom ka ng maligamgam na tubig, hindi malamig. Mukhang simple, halos parang walang halaga, pero mas mahalaga ito kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang maligamgam na tubig ay tumutulong para manatiling kalmado ang iyong digestive system. Pinapadali nito ang absorption. Binabawasan nito ang tensyon sa loob ng katawan. At ang pinakamahalaga, tinutulungan nitong mas madaling makalipat ang iyong katawan sa isang relaxed na estado. Ang malamig na tubig naman, sa kabilang banda, ay maaaring magpabagal ng digestion at magdulot ng bahagyang shock sa sistema, isang bagay na hindi mo kailangan bago matulog. Ngayon isipin mo ito. Uminom ka ng bawang. Nagsisimula ng kumalma ang katawan mo. At sinusuportahan mo pa ito ng init, kalmado at balanse. Ang kombinasyong ito ay nagpapadala ng napakalakas na mensahe sa iyong sistema. Ligtas ka ng magpahinga. At kapag malinaw na natanggap ng katawan mo ang mensaheng iyon, mas nagiging madali ang pagtulog. Hindi pilit. Hindi minamadali. Natural lang. Pero palalimin pa natin. Kung gusto mo talagang mapabuti ang kalidad ng iyong tulog, huwag kang tumigil sa bawang at maligamgam na tubig. Magdagdag ka ng maliliit na gawain na nagtutulungan. Patayin ang maliwanag na screen kahit 30 minuto bago matulog. Panatilihing tahimik at madilim ang iyong kwarto. Mag-practice ng mabagal na paghinga bago humiga. Iwasan ang mabibigat na emosyon o argumento sa gabi. Dahil ang tulog ay hindi nakadepende sa isang bagay lang. Ito ay nabubuo sa mga pattern. Ngayon gusto kong maging tapat ka sa sarili mo. Ilang gabi ka na bang natulog na may ingay, may stress, may ilaw ng cellphone at pagkatapos ay nagtaka kung bakit hindi ka madaling makatulog? Kung nakikita mo ang pattern na yon sa iyong buhay, ay type ang "I understand" sa comments. At sabihin mo ulit saan ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano karaming tao ang sabay-sabay na nakakaranas ng parehong problema. At kung nabubuksan nito ang iyong isip, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil ang huling bahagi ang magbubuo ng lahat at iwan kita ng isang mensaheng kailangang marinig ng bawat nakatatanda bago nila isara ang video na ito ngayong gabi. Manatili ka. Malapit ka na. Ngayon narating na natin ang dulo pero ito ang pinakamahalagang bahagi. Dahil ang kaalaman lang ay walang binabago. Ang nagbabago ng buhay mo ay ang desisyon mong gawin pagkatapos mo itong marinig. May natutunan ka na napakasimple, isang bagay na hindi napapansin ng karamihan, isang bagay na matagal nang nasa kusina ng bawat tahanan pero may tunay na potensyal na makatulong sa iyong tulog matapos ang edad na 65. Pero maging tapat tayo sandali. Ilang beses ka na bang nakarinig ng payo tumango at pagkatapos ay wala ka namang ginawa? Ang cycle na iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang nananatili sa parehong problema, parehong putol-putol na tulog, parehong pagod na umaga. Kaya gusto kong maging iba ang sandaling ito para sa iyo. Hindi dahil sa akin kundi dahil sa sarili mo. Ang gabing ito ay isang oportunidad. Hindi perpektong pangako, hindi himala agad-agad kundi isang maliit, ngunit sinadyang hakbang papunta sa mas maayos na pahinga. Isang pirasong bawang. Isang simpleng routine. Isang hakbang ng pag-aalaga sa sarili mong katawan. Diyan nagsisimula ang pagbabago. At gusto kong malinaw mong makita ito. Isipin mo ngayong gabi sa halip na paikot-ikot sa kama, mas kalmado ka ng kaunti. Isipin mong isang beses ka lang magising, hindi pa ulit-ulit. Isipin mong ang umaga ay mas magaan, mas malinaw kahit kaunti. Iyan ang kayang buuin ng maliit ngunit tuloy-tuloy na effort sa paglipas ng panahon. Hindi bigla ang pagbabago kundi unti-unting pagbuti. At ito ang gusto kong maunawaan mo. Hindi ka kalaban ng katawan mo. Kahit nahihirapan ka ng matulog, kahit mahahaba ang gabi, kahit may naipong frustration, ang katawan mo ay patuloy pa ring nakikipagtulungan sa iyo. Patuloy itong tumutugon.
May kakayahan pa rin itong bumalik sa balanse. Kailangan lang nito ng tamang suporta at pasensya. Kaya ngayong gabi, subukan mo ang isang simpleng bagay. Huwag mo nang pag-isipan ng sobra. Huwag mo nang ipagpaliban. Subukan mo lang. At pagkatapos bumalik ka at sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Dahil mahalaga ang karanasan mo. Ngayon bago ka umalis sa video na ito, gusto kong gawin mo ang 3 bagay. Una, kung seryoso kang ayusin ang iyong tulog, i-type ang "SDON" sa comments pagkatapos mong subukan ito ngayong gabi. Panagutan mo ang sarili mo. Ikalawa, sabihin mo ulit kung saan ka nanonood. Tingnan natin kung gaano kalayo ang narating ng mensaheng ito. Ikatlo, kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng kahit kaunting linaw, pag-asa, o direksyon, pindutin ang like at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Hindi para sa channel kundi para sa sarili mo, para hindi mo ma-miss ang susunod na simpleng katotohanang maaaring makatulong sa kalusugan mo. At panghuli, tandaan mo ito. Ang tulog ay hindi ipinaglalaban. Ito ay hinahayaan. At minsan ang pinakasimpleng gawain ang nagbabalik ng tunay na kapayapaan. Alagaan mo ang sarili mo ngayong gabi. Karapat-dapat ka sa pahingang tunay.